Pinag-usapan naman po ni Senadora at ng organizers ng rally na hanggang sa ikalawang araw, yun pa rin naman po ang ipananawagan ng rally. Justice, accountability, transparency, at peace. Labas sa pinag-usapan ang sinabi ni Senadora. So nagpaalam siya sa pamunuan ng iglesia na sasabihin niya lahat yon. Alam na, oo, kasi nag-negotiate. Bibigyan ka ba namin ng panahon, magsalita? Saan ka ilalagay sa programa? Kaya makikita mo, after nung nagsalita, hindi na nila tinuloy yung third day. Ang binabangga niya rito, mga kaklir, INC. Ang gusto niya mangyari, gusto niya palabasin, nagsisinungaling yung INC. Diba? Dapat nasagot itong mabuti ng INC. Dahil mismo, isang DDS, isang propagandista, at mukhang alam, ito yan di ba? Sabi niya, political strategy siya. Pero yung galaw ni Amy Marcos, mukhang alam nitong propagandistang to. Ay no, kumusta? Welcome. Ito yung lingkod, Brad Wendell Talibong, muli makasama ninyo sa pagkakataong ito. Tatalakayin natin ito, mga kapatid. Isang DDS na professor, si Professor Malo Tequea, pinalabas niyang nagsisinungaling ang iglesia. Bakit? Alam naman, nagpalabas ng opisyal na pahayag sa pamamagitan ni Mr. Edwel Zabala, yung tagapagsalita ng INC, na sinabi ni Zabala, Pinag-usapan naman po ni Senadora at ng organizers ng rally na hanggang sa ikalawang araw, yun pa rin naman po ang ipananawagan ng rally. Justice, accountability, transparency, at peace. Labas sa pinag-usapan ang sinabi ni Senadora. yan, nang hugas kamay ang INC sa pahayag ni Senador Amy Marcos laban ni Pangulong Bongbong Marcos. At kung sinabi ni Zabala na walang alam ang INC sa naturang pahayag, at kung sinabi ni Professor Tequea na alam daw ng INC na yon ang pasabog daw ni Senador Amy, sino sa kanila kaya ang nagsinungaling? May boses ng masa tayo dyan. Pwede ninyo pindutin, yes or no lang. Ang katanungan, maniwala ba kayo na alam ng INC ang banat ni Senador Amy kay Pangulong Bongbong Marcos? Yes or no? Pero tatalakayin natin, may kakayahan ba itong sikta ng Iglesia ni Criston Tatag ni Felix Manalong magsinungaling? Tatalakayin natin ito. Kumusta? Welcome. Muli, ito yung lingkod, Brad Wendell Talibong. At makatulong kayo sa ating evangelization. I-share ninyo sa mga kapwa Katoliko, kahit sa mga ANC. Dahil ilalantad natin din yung matagal na nilang kagaguhan sa mga pagputol-putol, pagchap-chap ng mga aklat Katoliko para siraan ang ating pananampalatayang Katoliko. Pinipilipit yung mga aklat Katoliko. At kung nagsubaybay kayo, alam na ninyo, no? Kung paano pinagchap-chap nila, mga kapatid, na kahit yung kotisyon lamang na pahayag ng ministro, gustong ipalitaw nila na pahayag ng paring Katoliko. Inanyayaan natin, mga suking taga-subaybay, huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live at huwag din kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo, mga kapatid. Kumusta sa lahat ng mga suking taga-subaybay? Maulan
na gabi ngayon, no? So, ano sa palagay ninyo? Okay? May busis ng masa tayo dyan. Pwede ninyong i-click yes or no lang yan. Walang bayad yan sa katanungang, maniniwala ba kayo na ang INC, Iglesia ni Cristong kay Felix Manalo, may alam sila sa banat ni Senador Amy kay PBBM? Oh, yes or no lang yan. Sa ngayon, may no, 29 percent, yes, 71%. So, nangunguna ang 71%, no, sa pagkakataong ito. Okay? So, may reaksyon kaugnay sa pahayag ni Professor Malo Atiquia dahil pinalabas dito na nagsinungaling ang iglesia. Nanindigan ang tagapagsalita ng Iglesia ni Cristong kay Felix Manalo na wala silang alam. Although, kinausap daw umano ng organizer na mananatili sa anuman ang tatalakayin yung transparency. Pero yung inimbita nilang tagapagsalita, si Chavit, si Marculita, na ngayon ay pinasagot na ng Commission on Election dahil hindi transparent sa kanyang susi at salin. So, ito ang panindigan ng INC talaga. Pinag-usapan naman po ni Senadora at ng organizers ng rally na hanggang sa ikalawang araw, yun pa rin naman po ang ipananawagan ng rally. Justice, accountability, transparency, at peace. Labas sa pinag-usapan ang sinabi ni Senadora. So nagpaalam siya sa pamunuan ng iglesia na Alam. sasabihin niya lahat yon. Alam na, oo, kasi nag-negotiate. Bibigyan ka ba namin ng panahon, magsalita? Saan ka ilalagay sa programa? Kaya makikita mo, after nung nagsalita, hindi na nila tinuloy yung third day. Ang binabangga niya rito, mga kaklir, INC. Ang gusto niya mangyari, gusto niya palabasin, nagsisinungaling yung INC. Diba? Dapat nasagot itong mabuti ng INC. Dahil mismo, isang DDS, isang propagandista, at mukhang alam, ito yan di ba? Sabi niya, political strategy siya. Pero yung galaw ni Amy Marcos, mukhang alam nitong propagandistang to. Yan ang pahayag ni Senador Attorney Claire Castro. Pero sa palagay ninyo, may kakayahan ba ang INC na magsinungaling? Balikan muna natin si Attorney Claire Castro bago natin tatalakayin at kayo magdesisyon dahil mga aklat ng Katoliko, alam nyo naman paano ginamit ng INC kung kaya nila yan sa talakayan na may kaugnayan sa pananampalataya, may kaugnayan sa Diyos. Ano pa kaya kung sa politika na? Okay. Ito ang reaksyon ni Attorney Claire. Kuha muna tayo ng short lang dito. Then, pakita ko sa inyo yung mga aklat Katoliko na grabe talaga. Pinapilipit nito mga ministro ni Felix Manalo. Okay? So, una, Kasi lumalabas kasi dito na talagang kaya magsinungaling itong propagandista strategist na ito. Well, ang binabangga niya rito, mga kaklir, INC. dahil sinabi ni Professor Malo Atiquia na alam umano ng INC na iyon talaga ang sasabihin ni Senador Amy Marcos. Pero pinasinungalingan naman ng kanilang tagapagsalita na si
Zabala. Ang gusto niya mangyari, gusto niya palabasin, nagsisinungaling yung INC. Diba? Dapat nasagot itong mabuti ng INC. Dahil mismo, isang DDS, isang propagandista, at mukhang alam, ito yan di ba? Sabi niya, political strategy siya. Pero yung galaw ni Amy Marcos, mukhang alam nitong propagandistang to. At alam niya yung usapan ni Amy, Senator Amy, at saka ng pamunuan ng iglesia. Kaya niya ito ni-reveal. Diba? So, ibig sabihin, may hand siya dito. Pero kung mas credible, kung si Senador Amy Marcos mismo ang magpahayag dahil pinasinungalingan na. So, ibig sabihin, tinabla siya ng INC sa kanyang pahayag. Pero kung isa publiko niya na yun ang kasunduan ng organizer, diyan, sunog sila. Pero si Professor Malotikia, parang may source talaga siya na alam ng INC na yon ang pahayag ni Senador Amy Marcos. May alam siya dito kung paano nag-start or paano nag-usap si Senator Amy sa kayong pamuunuan na iglesia. At sinasabi niya na yung iglesia ay pumayag doon sa plano at script ni Senator Amy Marcos. Hindi ba ito kasiraan sa iglesia? Diba? Dapat, although alam ko nagpaliwanag na yung iglesia dito. Pero may lumabas ito na may napagtitiwalaan ng mga Duterte. Dahil puro Duterte ang mga sinasabi nito. Diba? Tayo na ipaliwanag na nga natin. Sabi ko, nung una natin itong tinikap, sabi ko, siguro hindi na lang napigilan. Diba? Hindi na lang napigilan at ayaw siyang patayan ng mic at hinayaan na lang. Pero dito sa revelasyon ni propagandist political strategies, pinasisinungalingan niya yung sinabi ni kapatid Edwil. Edwil Zabala. Alam daw ng INC. Yung script, alam ng INC. Yung plano ni Amy Marcos kung ano sasabihin niya. Dapat mag-react dito ng INC. So, kung ang pahayag, ulitin ko, ni Mr. Zabala na tagapagsalita ng INC, di nila alam. Pero, iginiit ngayon ni DDS Professor Malo Tikea, alam umano ng organizer. Alam umano ng organizer. Ibig sabihin, meron sa dalawa sa kanila na nagpahayag, na nagkukontrahan, merong isa ang nagsinungaling. Kaya ba ng INC bilang sikta na magsinungaling? Kayang-kaya ba nila? Well, nauna nating isinapubliko ang pagsagot natin sa mga aklat katoliko na pinagputol-putol ng mga ministro ni Felix Manalo. Alam niyo na naman yan, matagal ng panahon, diyan sila nabubuhay. Isa na ito, itong aklat na ito, pananampalataya ng ating mga ninono ni James Cardinal Gibbons. At pakinggan natin, kadalasan, ito ang kanilang gagamitin, mga kapatid. Basahin po namin sa mga aklat mismo ng Iglesia Katolika kasi baka paratahan tayo, kapatid na Victor, na ito ang kanilang paninindigan, ito po ang paniniwala ng Iglesia Katolika tungkol sa kanilang mga gawain. Itanong natin, sa kanilang kardinal mismo, meron ba, kapatid na Victor, o walang iniukol na pagsamba sa mga larawan sa loob ng Iglesia Katolika? Gaya nga po ng binanggit ninyong aklat po nila ang babasahin natin. Ito po ay The Faith of Our Fathers. Ang sumulat po nito isang kardinal na si James Gibbons. Tinagalog ito ni Rufino Alejandro. Sa pahina 200, ganito ang sinasabi sa kanilang aklat. Sa ganitong kahulugan,
Sa pagkakilala ko, bumabanggit ang mga manunulat na eskolastiko hinggil sa gayon ding pagsambang iniuukol sa mga larawan ni Kristo na parang kay Kristong Panginoon natin na rin. Sapagkat ang gawang kung tawagin ay pagsamba sa isang larawan ay tunay na pagsamba kay Kristo na rin sa pamamagitan ng pagyukod sa harap ng larawan na parang sa harap ni Kristo na rin. Inaamin po ng kardinal ng Iglesia Katolika na sa kanila ay merong gawang kung tawagin ay pagsamba sa larawan. Oh, yan. Napansin ninyo mga kapatid, binasa nila pagkatapos sinabing, inaamin po ng otoridad Katoliko na may pagsamba sa larawan. Oh. Alam niyo talaga ang nakasulat sa aklat na ito? Nako, mga kapatid, nakapanindig balihibo itong sinabi ng ministrong ito. At yun naman talaga ang kanilang paulit-ulit na ginagamit mga kapatid na propaganda sa pananampalatayang Katoliko. No? Kaya kung kaya nila na magsinungaling may kaugnayan sa politika, kayang-kaya din nila kung may kaugnayan sa relihiyon. Etong aklat ni James Cardinal Gibbons sa English, The Faith of Our Fathers, na itinagalog na pananampalataya ng ating mga ninuno, ang palaging ginagamit nila mga kapatid. Bakit? Binasa ng ministro at narinig nyo naman, di ba? Kung ano ang binasa nila sa pananampalataya, pahina 200 yan. Ito ang binasa ng ministro ni Felix Manalo. Sa ganitong kahulugan, sa pagkakaalam ko, bumabanggit ang mga manunulat na eskolastiko hinggil sa gayon ding pagsambang inuukol sa mga larawan ni Kristo na parang kay Kristong Panginoon natin na rin. Sapagkat ang gawang kung tawagin ay pagsamba sa isang larawan ay parang sa harap ni Kristo na rin, na para bang siya'y kaharap at naangat ang ating isip sa pagbulay-bulay sa Kanya. Yun ang binasa nila. Kaya, sa walang kopya nito, sa mga inosenteng Katoliko, ay, mapauo talaga. Oo nga, no? Mabasa nga na inaamin ng otoridad Katoliko. Kaya, ayon sa ministro ni Felix Manalo, inaamin. Yun ang kasinungalingan. Bakit? Alam nyo, kotisyon lang ito ni Cardinal Gibbons. Hindi iyan kaniyang pahayag. Pero sabi nila, inaamin. Balikan muna natin. Basahin po namin sa mga aklat mismo ng Iglesia Katolika para kasi baka paratahan tayo kapatid na Victor na ito ang kanilang paninindigan, ito po ang paniniwala ng Iglesia Katolika tungkol sa kanilang mga gawain. Itanong natin, sa kanilang kardinal mismo, meron ba kapatid na Victor o walang iniukol na pagsamba sa mga larawan sa loob ng Iglesia Katolika? Gaya nga po ng binanggit ninyong aklat po nila ang babasahin natin. Ito po ay The Faith of Our Fathers. Ang sumulat po nito isang kardinal na si James Gibbons. Tinagalog ito ni Rufino Alejandro. Sa pahina 200, ganito ang sinasabi sa kanilang aklat. Sa ganitong kahulugan, sa pagkakilala ko, bumabanggit ang mga manunulat na eskolastiko hinggil sa gayon ding pagsambang iniuukol sa mga larawan ni Kristo na parang kay Kristong Panginoon natin na rin. Sapagkat ang gawang kung tawagin ay pagsamba sa isang larawan ay tunay na pagsamba kay Kristo na rin sa pamamagitan ng pagyukod sa harap ng larawan na parang sa harap ni Kristo na rin. Inaamin po ng kardinal ng Iglesia Katolika na sa kanila ay merong gawang kung tawagin ay pagsamba sa larawan. Yan.
Narinig nyo mga kapatid, inaamin daw ng otoridad Katoliko na may pagsamba. Pero alam nyo ba, isang propaganda at pagsisinungaling ito. Kaya matanong natin ang mga ministro, nagiging kagawian na ba talaga ng mga tagapangaral ng Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo? At sanay na ba talaga sila na ikalat yung mga kasinungalingan at panindigan ang kasinungalingan? Bakit? Dahil yung binasa nila mga kapatid, hinablot nila yan out of context. Bakit? Dahil hindi yan pahayag ni James Cardinal Gibbons. Kung tingnan nating mabuti mga kapatid, alam nyo, yung salitang hinablot nila ay galing yan sa protestanteng teologo na sinipi lamang ni James Cardinal Gibbons sa aklat na ito. At binasa din ng mga ngaral ni Felix Manalo, ang konklusyon, ito'y opisyal na pahayag ng Simbahang Katoliko. Kung tingnan natin sa pahina 200 sa aklat na ito at pahina 201 mga kapatid, kung saan hinablot ng mga manalista, Iglesia ni Cristo, ang sinasabi ng isang protestanteng theologo na yun ay sinipi lamang ni James Cardinal Gibbons at pagkatapos gusto nilang ipalitaw na inaamin daw ni Cardinal Gibbons sa aklat na ito na sumasamba ang mga Katoliko sa larawan. Pero pakita natin ano ang pinutol ng mga ministro ni Felix Manalo? At ano ang kanilang binasa? May iniwasan sila. Kaya kung wala kayong kopya sa mga aklat na ito mga kapatid, delikado talaga. Matangay kayo sa piking sikta. Ito ang mabasa mga kapatid. Yung kulay pula, yon po ang binasa ng mga ministro. Yung kulay puti, yon po ang iniwasan para out of context sila. Ito ang mabasa natin sa naturang aklat. Alang-alang sa aking mga mangbabasang protestante, ay akin ngayong hahalawin dito ang kanilang dakilang si Leibniz tungkol sa paggalang na inuukol sa mga mahal na larawan. Sa kanyang Sistema Theologicum, pahina 142, ay ganito ang kaniyang sinabi. Ito na ang sinipi ng mga ministro, yung kulay pula mga kapatid. Sa ganitong kahulugan, sa pagkakaalam ko, bumabanggit ang mga manunulat na eskolastiko hinggil sa gayong pagsambang inuukol sa mga larawan ni Kristo na parang kay Kristong Panginoon natin na rin. Sapagkat ang gawang kung tawagin ay pagsamba sa isang larawan na parang sa harap ni Kristo na rin, na para bagang siya'y kaharap at naangat ang ating isip sa pagbulay-bulay sa Kanya. Ito ang iniwasan pa nila, kulay puti. Mangyari pa, walang matinong tao sa ilalim ng gayong pagkakataon na mag-aakalang manalangin ng ganito. Ibigay mo sa akin o larawan ang aking hinihingi. Sa iyo o marmol o kahoy, ako ay nagpapasalamat, kundi ikaw, o Panginoon,
ay sinasamba ko. At ako'y nagpapasalamat at umaawit ng buong pagpupuri. Oh, yun ang mabasa mga kapatid sa naturang aklat. Pero ang galing talaga nila na pinagchap-chap at gustong ipalitaw na iyon ay opisyal na pahayag. Hindi sinabi ng mga ministro, mga kapatid, na ang mga salitang kanilang sinepe, yung binasa nila ay halaw o sipi lamang ni James Cardinal Gibbons mula sa protestanteng Lutheran na si Gottfried Leibniz. At mismong si Leibniz ay hindi naniniwala ng mga Katoliko. Yun ang kotisyon ni Cardinal Gibbons. Bakit? Si Leibniz mismo na Lutheran theologian, hindi naniniwala na mga Katoliko'y sumasamba sa mga larawan at imahen. Kaya nga, sadya nilang pinutol ang nakasulat sa aklat na ito, siya ang inyong pakinggan, ang pananampalataya ng ating mga ninuno. Dahil, pag ituloy pagbasa, buking na buking ang mga ministro, mga kapatid. No. Kaya nga, si James Cardinal Gibbons may pakiusap sa mga nagbabasa sa aklat na ito. Anong pakiusap niya? Mag-ingat sa pag-unawa at magkaroon ng magandang kalooban sa pagmamali ng aklat ni James Cardinal Gibbons, mga kapatid. Lumalabas na ang mga manggagawa at mga ministro ng Iglesia ni Cristo ay sadyang nilihis talaga nila ang nakasulat. O kaya ba, walang unawa at magandang kalooban. Ang layunin lang nila para ilihis ang katotohanan. O ito naman ang nakasulat sa naturang aklat, no? Kung pansinin ninyo, mga kapatid. Dahil yun, yung kinulayan. Sa pagbasa ng aklat na ito ay dalawang bagay lamang ang hinihiling ng nagsalin sa kaniyang mambabasa. Maingat na pag-unawa, isang magandang kalooban. Yun ang pakiusap ng nagsalin sa aklat na ito. So, ang tanong, mga kapatid, si James Cardinal Gibbons ba talaga mismo ang nangaral kaugnay sa sinabi ng mga ministrong pagsamba sa mga larawan? Ano po ang turo ni James Cardinal Gibbons? Pansinin po natin, mga kapatid, ang sinabi ni James Cardinal Gibbons. Kung itaas lang natin ang pagbasa sa aklat na ito na palaging ginamit ng mga ministro ni Felix Manalo. Ito ang ating mabasa, mga kapatid. So pansinin ninyo. Sa pahina 200, ang pagkakilala ko ng mga pagano sa isang idolo ay parang isang Diyos na may sangkap na pag-iisip at iba pang katangiang taglay ng bathala. Sa gayoy, mga idolatria sila o mga sumasamba sa larawan. Nalalaman ng mga Katolikong Kristiyano na ang isang mahal na larawan ay walang pag-iisip o kapangyarihang duminig at tumulong sa kanila. Wala silang ibibigay sa mga larawan kundi ang kaukulang galang lamang
alalaong bagay. Ang pagpipitagang inuukol nila sa may larawang nasa langit sa kanila ring pinatutungkulan doon. Yun ang mabasa natin sa naturang aklat. Pero di tayo magtaka diyan. Bakit? Alam niyo naman kung paano sila magmagic ng mga aklat. Naalala niyo ba yung aklat na ang aking Birhing Mariang tagapangasiwa? O ito, paano minagic ng mga ministro ni Manalo? Sa aklat po nila na pinamagatang ang aking Birhing Mariang tagapamagitan, sa pahina 63 ay ganito naman ang nakasulat. Mahabag ka. Ang aking Birhing tagapamagitan, ito sa pahina 63. Pansinin niyo pahina 63. Inako, dito sa iyo na nagnanasang ikaw ay sambahin. Pero bago diyan mga kapatid, ito ang pinakita niya sa kanilang TV screen. Ang aking Birhing Mariang tagapamagitan. Pahina 63 at binasa niya. Na 63 ay ganito naman ang nakasulat. Mahabag ka, inako, dito sa iyo na nagnanasang ikaw ay sambahin, igalang at purihin ng buong pag-ibig sa lahat ng bagay, sapagkat Diyos kang maawain at makapangyarihan sa lahat. Narinig ho ninyo, binasa lang ho natin ng aklat ng Iglesia Katolika. Narinig ba ninyo? Binasa lang umano ang aklat Katolik. Ang pangutana dito, katanungan, bakit umabot siya sa pahina 63? Bakit? Ang aklat na ang aking Birhen Mariang tagapamagitan, alam niyo ba, hanggang 18 na pahina lang yan. Ito ang pinakita nila sa kanilang TV, di ba? Tingnan niyo. Pahina 1, 2. Sa huling bahaya, pahina 18. Wala nang 19. Wala na, Wala nang 19. Pero, nang binasa ng ministro, pansinin ninyo, pinakita pa sa TV screen. Sa aklat po nila na pinamagatang ang aking Birhing Mariang tagapamagitan, sa pahina 63 ay ganito naman ang nakasulat. Mahabag ka, inako, dito sa iyo na nagnanasang ikaw ay sambahin, igalang at purihin ng buong pag-ibig sa lahat ng bagay, sapagkat Diyos kang maawain at makapangyarihan sa lahat. Narinig ho ninyo, binasa lang ho natin ng aklat ng Iglesia Katolika. Yan mga kapatid, ganon sila. Ganon ang mga ngaral ng INC sa kanilang pag-magic sa mga aklat Katoliko. Mula pa noon, diyan sila nabubuhay. Kaya kung balikan natin itong pananampalataya ng ating mga ninuno ni James Cardinal Gibbons, kung tingnan natin at sisilipin natin ang pahina 198, 199 mga kapatid. Pansinin po ninyo ang pahina 199 kung saan binanggit ni James Cardinal Gibbons ang doktrina ng Santa Iglesia Katolika kaugnay sa larawan batay mismo sa Konsilyo ng Trento. Alam niyo ba, sa pahina 199, ang ating pananampalataya, batay sa nakasulat dito, batay sa pananampalataya ng ating mga ninuno, ipinaliwanag po ni James Cardinal Gibbons mga kapatid, na ang pananampalataya ng Iglesia Katolika kaugnay sa mga sagradong imahe. Ano po ba ang kaniyang paliwanag? Ito po ang ipakita natin, mga mahal na kapatid. Pansinin ninyo, ito ang nakasulat sa paliwanag ni James Cardinal Gibbons. Ang doktrina ng Iglesia Katolika hinggil sa paggamit ng mga mahal na larawan ay maliwanag at buong-buo. Ipinahayag ng kapulungan sa Trento sa mga sumusunod na pangungusap. Ang mga larawan ni Kristo
at ang kanyang inang berhen at iba pang mga banal ay kinakailangan at dapat pamalagiin lalo na sa mga simbahan at isang kaukulang galang at pagpipitagan ang dapat ibigay sa kanila, hindi sapagkat sinasampalatayang nag-aangkin sila ng anumang pagkadiyos o bisa na dahil ng pagpaparangal at paggalang sa kanila, o kaya'y upang sila'y dalanginan o kaya'y paglagakan sila ng anumang pagtitiwala, gaya ng ginawa noong una ng mga di binyagan na nagsiasa sa mga idolo, kundi sapagkat ang paggalang sa kanila'y ibinigay at ipinatutungkol sa may larawan, kung kaya't sa pamamagitan ng mga larawan ating hinahangkan at ating pinagpupugayan o nilolohoran at sinasamba natin si Kristo at iginagalang ang kaniyang mga banal na kinakatawan. Yun ang paliwanag ni James Cardinal Gibbons sa aklat na ito na pinutol-putol ng mga INC, mga kapatid, mga ministro ni Felix Manalo. Kaya, makailang ulit na ating lantad yung mga ginagawa ng mga ministro ni Felix Manalo sa kanilang paggamit sa mga aklat katoliko na bilang referensya daw, ang resulta ay naging diferensya. Kaya, nakagawian na nilang manghablot ng mga salita na wala naman sa konteksto, mga kapatid. Pilit nilang iginiit na ang mga iyon ay opisyal na aral ng simbahang katoliko. Talagang, gano'n na ba sila kadesperado para lang makakuha ng mga dagdag na miyembro? Naalala nyo? Yung aklat katolikong ang Iglesia ni Cristo at iba't ibang siktang protestante na binasa nila, hindi galing kay Kristo ang pangalang Santa Iglesia Apostolika Katolika Romana. Sa mga pandoktrina nila, ginagamit nila yon. At dami ang nadala sa ganung taktika, mga kapatid. Dami. Pero, tandaan natin ito, yung hinablot nila ay kotisyon rin yan ni Father Juan Trinidad. Ang sabi ni Father Juan Trinidad, ito ang dahilan na sa pagtutol ng mga ministro ni Felix Manalo sa simbahang katoliko. Ang Papa ay hindi galing kay Kristo, ang pangalang Santa Iglesia Apostolika Katolika Romana ay hindi galing kay Kristo. Sinagot na natin yan at nasa uploaded video na yan. Kaya mga kapatid, may mga nag-comment sa ating pagtalakay, lalo na sa mga video na uploaded na. Sabi nila, galit ka ba sa iglesia ka ni Kristo, Bro Windel? Hindi naman galit. Di tayo galit sa kanila. Kung ang Katoliko mula pa noon ay binanatan ng mga ministro ni Felix Manalo gamit ang mga aklat na pinagputol-putol, dapat itanong niyo sa kanila, galit ba kayo sa simbahang Katoliko? Sinagot lang natin ang kanilang mga taktika. Kaya, yung sinabi ni Atty. Claire na nagsinungaling kaya yung INC? Well, kung sa talakayan ng pananampalataya kaya nilang gawin, di kaya nila kayang gawin
lalo na sa politikang usapan. Sana di magalit ang ating mga kapatid, pero kung may nagalit man o kaya nasaktan, sana tiisin nyo. Dahil tulad sa napaka-epektibong gamot, yung sugat kahit gaano man kaliit, pag yo'y gagamutin gamit ang napaka-epektibong gamot, maramdaman mo ang hapdi. Pero sa likod niyan, merong kagalingan. So, share ninyo itong ating talakayan sa mga kapwa Katoliko kahit na sa iglesia. Then, anong masasabi ninyo? Comment kayo. Ilagay ninyo kung saan kayo nakatira para ating malaman kung saan nakaabot itong ating video ito. At shout out din sa aking best friend diyan sa United Kingdom, si Jerry Almendras at si Joy Almendras. Ingat kayo dyan. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Ito yung lingkod.